browser mga kaibigan ay maganda po ang Starlink. Mga kaibigan, magandang araw na naman po sa inyong lahat. Muli na naman pong nagbabalik ang inyong lingkod, Hilicomworks. Nga pala, babatiin ho natin lahat po ng atin pong mga members po ng atin pong pa-shoutout po mga kaibigan, no? Na kung saan ay nagbibigay ho ng buhay sa atin pong YouTube channel. Sila po ay nasa screen mga kaibigan. Sila po yung sumusubaybay sa atin at sumusuporta ng 99 pesos per month at saka recognize ho natin sila sa pamamagitan ho ng pag-shoutout natin sa mga videos ho natin mga kaibigan. Kung gusto nyo pong sumali, i-click nyo lang po ang inyo pong join button sa inyo pong screen. So, hindi na po natin patatagalin pa mga kaibigan, yun pong atin pong ibabahagi sa inyo. Payagan nyo lamang po ako na magkwento ng ilang segundo na kung saan ay ibabahagi ko na po sa inyo ang Starlink mga kaibigan na ginagamitan ho natin ng Microtech na naka-PPPoE. So last day mga kaibigan ay pumunta ho tayo doon sa area na kung saan ay meron ho tayong 8 vendo, ay 4 na vendo pala, dinagdagan natin ng 4 at naging 8 po yun, 8 po na vendo lahat. So ibabahagi ko lamang po sa inyo yung setup natin, no, sa Starlink ho natin kung bakit po maganda po yung flow po ng internet speed ho natin mga kaibigan. Marami kasing mga kaibigan natin dyan na lagi ko nagtatanong at hindi ho nila maintindihan or para bang hindi ho nila makuha o magets yung atin pong sinasabi. Kaya't balik-balikan ho natin at ibabahagi ho natin mga kaibigan. Kasi nga po, kawawa din po yung mga baguhan natin na mga kaibigan dyan, mga beginner pa lamang. At normal lang po yun na magtatanong ho tayo. Pero sana sa video lamang ho natin balik-balikan kasi nga po kung mag-contact ho kayo sa akin personal, medyo hindi po ako maka-reply kasi nga po mga kaibigan, meron ho tayong business at saka busy din ho tayo mga kaibigan. So ngayon, ibabahagi ko po sa inyo mga kaibigan. Nga pala, kung gusto nyo pong bumili po ng atin pong mga ng Piso Wi-Fi sa Vendo, tarpaulins ng Piso Wi-Fi, meron ho tayong Shopee mga kaibigan. Ito po. Ito mga kaibigan, Highly Computer Center. Ayan po yung mga binibenta natin dyan. Legit po yan. Bisitahan nyo lang po yung atin pong Shopee Store. Kung gusto nyo po na bumili sa atin ng mga Piso Wi-Fi, VLAN and non-VLAN, meron ho tayong Facebook Store. Ito po yung Facebook Store natin mga kaibigan. Bisitahin nyo lamang po at mag-message ho kayo sa akin. Okay, so ito na mga kaibigan, ito na po. So yung setup natin sa Starlink, yung sinabi ko na meron po siyang stable na internet speed na hindi po siya bababa ng 200 Mbps. Yun po talaga yung stable speed ng kadalasan ng Starlink na ginagamit. So yung Starlink natin, 200 Mbps, ito yung setup ko. Ito po yung Ethernet adapter ng Starlink. Ito naman po yung kanyang router. Pero sa Starlink, bago ko siya kinonect dun sa Microtech natin, nilagyan ko muna siya ng wavelength mga kaibigan. No, nilagyan ko lang ng wavelength. Nung nascan natin, yung speed ng router ng Starlink at saka wavelength, AX3000 po ito, mas mataas yung speed ng AX3000, itong wavelength mga kaibigan, kaysa dun mismo sa router ng Starlink. Ayan. So, yun yung na-observe natin. Mas, kung halimbawa, kung 200 Mbps itong router ng Starlink, ito na mga wavelength natin ay nakuha natin na 230 to 50. Ayan, higit 200 Mbps yung nakukuha ng wavelength mga kaibigan. Kaya nilagyan ko po siya ng AX3000 wavelength. Kung tatanungin nyo po saan po ito nabibili, meron ho tayong link sa baba ng ating video. Bisitahin nyo lamang po. At orderin nyo po kasi ang link na yan ay legit po mga kaibigan. Ngayon, papunta sa dito po sa wavelength, diretso po siya dito mga kaibigan sa Microtech ho natin. So, bakit nilagyan ho natin ng Microtech? Kasi, ima-manage ko yung speed nung ating Starlink na 200 Mbps. Dapat ma-manage po yun mga kaibigan. Tanong nyo naman po, bakit kailangan pang i-manage yung speed?
Kasi yung mangyayari po is kung marami ho kayong mga piso wifi na ito yung source ng internet ho ninyo. Example, 5 vendors yung ilalagay ho nyo dyan, kakabit nyo dyan. So, yung iba ay hihina ho talaga. Ano? May mga vendor na mabagal, mawawalan ng internet. Sobrang bagal ho mga kaibigan. Kaya isa sa mga solusyon, ito talaga yung solusyon para magkaroon ng magandang internet yung atin mga vendor. So, dito na tayo maibigan sa router. Ito. So, dito sa router maibigan, sa Hex, ito po ay naka-PPPoE. Wala ho itong anti-lag, anti-stow, anti-porn, wala hong mga anti ho ito maibigan. At working po ito, 3 months na po ang atin pong Starlink. Pero wala naman pong mga messages na natatanggap po natin na bawal or dapat may nadidetect yung Starlink. Wala naman po maibigan. Kaya imposible naman po na kanila pong i-block yung ating account. Nagbabayad naman po tayo ng tama at atin naman po ang unit na ito. So yung nakalagay lang ho dito again is PPPoE. So ano yung PPPoE? So yung configuration ng PPPoE, meron ho tayong video sa baba maibigan. Pakita ko lamang po sa inyo, hanapin natin maibigan ha. Yun atin pong configuration ng PPPoE para makita ho ninyo. Hanapin ko lamang po sa YouTube maibigan, ipakita ko sa inyo. Ito po maibigan. Ayan. Ito po yan. Okay, so ayan. Ayan po yung title niya, PPPoE Basic Configuration ng Microtech. So, hanapin nyo sa inyong hanapin nyo po ito sa inyo pong YouTube channel. Kasi yan po yung atin pong tutorial. Okay, so yun mga kaibigan. Again, kung gusto nyo pong tawag dito, gusto nyo pong isarili yung pong pag-config ng PPPoE sa Microtech, yun yung hanapin ho ninyo. At meron ho tayong link sa baba ng ating video mga kaibigan ha. Okay, so pasensya na po kayo sa atin pong pagtatagalog kasi Bisaya ho tayo. Okay, so meron po sa itong PPPoE configuration. So, meaning, ito yung magmamanage so ng atin pong speed limit. Okay? So, dito po sa Microtech mismo, kung bibili ho kayo ng Microtech, mga kaibigan, ay default pa po yan. Wala pa pong configuration ng PPPoE. So, kailangan pang i-set or i-config para magkaroon ho kayo ng PPPoE. For example nga po mga kaibigan, meron ho tayong 200 Mbps sa Starlink natin. Tapos, halimbawa, meron ho tayong 10 vendo na ikakabit dito. 10 vendo. So, 10 vendo, i-divide lang natin sa 200. Meron siyang 20 Mbps each kada vendo. So, yun din po yung akin pong nilagay sa routers ko na vendo ko na 20 Mbps each vendo. So, yun lang yung binigay ko kasi malakas na po yan mga kaibigan eh. Okay, malakas na po yung ganyang speed. Kasi nga po, hindi natin pwedeng ilagay sa 30 kasi magkukulang po yung internet speed ho natin mga kaibigan. So, ipapakita ko sa inyo mga kaibigan din yung yung kadugtong ho nito para makita ho talaga ninyo yung setup ho natin. Again, kung gusto nyo pong magpa-config, bisitahin nyo po yung Facebook store natin mga kaibigan. Ito po yan. Ito po yung Facebook store ho natin. So, yun po yun mga kaibigan, yung atin pong Facebook store. Kung gusto nyo pong bumili ng Microtech na meron pong configuration ng PPPoE. So, syempre, i-support ho natin kayo sa pagdating ho ng item ho ninyo. Pero hindi po full support na yun pong itatanong nyo. Pati yung yung setup po ng inyo pong mga vendo or minsan kasi mga kaibigan, busy ho kasi tayo. Yung akin pong isusupport sa inyo, yun pong binili ho ninyo na Microtech, kung paano po siya paganahin, ano po yung mga password and username, ganun lang po mga kaibigan. Muna po isali ho ninyo yun pong mga wireless na antenna or yun pong tinatawag yung P2P. Huwag na po mga kaibigan. Doon po tayo focus sa binili ho ninyo na Microtech na naka-PPPoE kung paano siya gamitin. So, syempre, meron din po tayong trabaho mga kaibigan, yung time ho natin mga kaibigan, sayang. Okay, so kung gusto niyo naman po na, yun nga, sarilihin ninyo na pag-config, pwede naman po mga kaibigan. Pero kung magtatanong ho kayo sa akin kapag nagko-config ho kayo, pasensya ho kayo kapag hindi ho talaga ako maka-reply agad. So, ito po yung kabuuan niya mga kaibigan ha. So, ito po yung pinakadulo na setup natin.
Ngayon, dito ho tayo. Ayan. So, ito na po yan mga kaibigan, yung pong setup ho talaga ng atin pong Piso Wi-Fi. So, ito yung binanggit ko kanina, pinakita ko kanina, ito yung PPPoE na Microtech, ito. So, ito yan mga kaibigan, ayan, ito. Ayan. So, yung dugtong niyan is ito po mga kaibigan. Ayan. So, bago natin siya kinonect dun sa mga vendor natin, may mga pagdadaanan pa po yan. So, sa Microtech na naka-PPPoE, nilagyan ko siya dito ng switch hub. Bakit ko po nilagyan ng switch hub mga kaibigan? Kasi, ang butas po ng Microtech is meron lamang pong 4. Okay, na hex. Okay, hex mga kaibigan yan ha. Pero yung mga Microtech na mamahalin, pwede yun. Marami pong mga ports po yun. Pero dito tayo sa hex. Okay, so nilagay ko siya dun sa port 1 papunta dito sa switch hub na meron po siyang 16 port na giga, yung aking gamit mga kaibigan na gigabit na switch hub. Pwede din naman po na non-giga. Depende po yan sa budget or depende po yan sa inyong mga kaibigan. Non-giga, pwede na po ang non-giga kasi nga po 200 Mbps lang naman po yung atin pong ISP, yung pong ating internet. So yung akin naman po is 16 gig. 16 port, tapos giga mga kaibigan na switch hub. Okay? So, ayan. Papunta ho dyan sa ano mga kaibigan. So, dito mga kaibigan sa switch hub, papunta po yan sa vendo natin. Ito yung vendo 1 natin. Ito sa taas. Ito. Papunta po dyan sa vendo 1. Na meron pong 20 Mbps na binigay yun natin. So, itong MediaCon, yan po ay napaka-importante. Kasi nga po, ito po ay distansya na po maibigin. 1 kilometer na po ang layo ng ating unang vendo. 1 kilometer ha. So, kailangan ho talaga ng ito pong red line po dyan is, yan po ay nag-represent sa fiber cable o FOC. So, fiber optic cable. So, gamitan na po niyan maibigan. Hindi po pwede yung UTP cable papuntang 1 kilometro. Hindi po pwede yan maibigan. So, gamitan ng MediaCon to MediaCon. Tapos, papunta dito, kulang po ito maibigan. Dapat meron pa pong router dito ito. Dapat merong router ho dito. So, ito maibigan, nilagyan ko na po ng router kasi kanina wala pong router po yun. Pag naka-PPPoE ho tayo, again, may video ko na pwede ho nating i-direct sa vendo na wala pong router. Meron ho tayong link sa baba maibigan kung anong video po yun. Pero mas maganda, para mas stable yung atin pong internet connection, pag nag-brown out, pag bumalik, mas maganda kung mayroong router. Kasi dito sa router na ito, itong nakalagay ho dito na username and password, dyan natin siya i-insert sa router mga kaibigan. Dyan po. Yan. So, again, 20 Mbps from Microtech, dumaan siya dito sa switch hub, MediaCon, papunta dito. Kasi hindi po gagana yung vendo natin kung hindi natin siya na set up as PPPoE dito po sa router na ito. So, meron din po tayong video niyan mga kaibigan na. Ito po, pakita ko lamang po sa inyo yung router na pwede ho natin gamitin na ginagamit ko din po siya. Ayan. Itong tenda mga kaibigan, ito. Ito po yung PPPoE config na tenda kung paano po siya gamitin. So, tapos, ito namang Mercusys ito, pwede din po ninyong gamitin ito mga kaibigan sa PPPoE setup. Okay, so ito yung ibig kong sabihin. Ayan. So, madali lang sa inyo kasi nakita nyo yung video, hanapin nyo naman po yung video paano siya i-config para magkaroon ho ito ng internet na 20 Mbps lamang po at yan yung ibibigay niya doon sa vendo natin. Okay? So, sana ay naintindihan natin mga kaibigan, ano? Again, dito naman po sa baba, lagyan natin ng router para magkaroon ho ng 20 Mbps din po itong atin pong isang vendo. Ganun din po sa pangatlo at pang-4. Kung gusto nyo pong lagay ng 10 vendo, ay ganitong setup lang din po yung atin pong gagawin mga kaibigan. Ha? Napakadali lang naman po. Sa una siguro, mas mahirapan ho tayo. Pero okay lang yan. Normal lang yan kasi baguhan pa nga tayo. Diba? Nga lang po tayo. Ayan. Ito mga kaibigan, may tip ho tayo sa inyo. Ano? Kapag gagamit ho kayo ng Giga Switch, mas maganda kung Giga Switch Hub din po yung gamitin. Yung MediaCon po ninyo is Giga din po. Pero kung ano naman po ang gamitin niyo non-Giga, pwede naman po siya non-Giga. At make sure lamang po na yun pong atin pong itong MediaCon B is naka non-Giga din po yan. Kasi minsan may pagkakataon na nilagyan ho natin ng Giga dito tapos non-Giga, mag-function naman po siya pero may mga error.
Halimbawa, malakas yung download, mababa yung upload. Giga dito, yung switch hub. Tapos, pagdating doon, nilagyan mo ng non-giga. So, may mga error ho talaga. Kasi paglalagyan nyo dito ng non-giga, posible na bababa po yung upload ng atin pong router, no? Kaya, kung maaari, non-giga, giga. Ayan po yung gamitin ninyo. Kahit switch hub po, maibigan. From giga switch to giga switch. Huwag po nyo lagyan ng giga switch tapos ng giga switch, mga kaibigan. Okay? So, yan lamang po kasimple yung atin pong setup ng atin pong mga Vindo na gamit po ay Starlink. Pwede din naman po, mga kaibigan, na hindi Starlink yung atin pong ISP. PLDT, Globe, kung ano man pong mga ISP na gagamitin natin. Ganito din po yung setup na atin pong gagawin. Pero ito po ay mga kaibigan, specific natin sa Starlink ng ating ISP kasi nga po ito po yung magandang setup para po sa inyo, mga kaibigan. Okay? So, no need na po na anti-lag, anti-stone. Yan. Anti-lag kasi, mga kaibigan, kahit ano pang anti-lag po yan, kung yung atin pong speed is 200 Mbps tapos yung upload niya is nasa 15 Mbps lang, mababa ho talaga yung upload. Pero, kung gagamit ho kayo nito, pagdating ho po sa mga Vindo na ito, mga kaibigan, ay mapapansin ho ninyo is magkapareho po yung download and upload. Ito. Hindi po bababa yung kanyang upload, mga kaibigan. I-testing natin sa gaming, sa ML, may pagkakataon na maganda yung kanyang performance at biglang mag-down, tapos babalik na naman. Pero sa YouTube, Facebook, browser, mga kaibigan, ay maganda po ang Starlink. Doon lamang sa gaming, doon tayo dihado, mga kaibigan, kapag may kakompetensya tayo na gumagamit ng direkta sa Globe or PLDT na box, lugi ho talaga tayo. Ayan po, mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.